gusto nyo si FL Lisa, mga ka-GP Natics, ay magpa-drug test. My God. Okay. Etong si Larry Gadon ay nagsalita na rin, mga kababayan. Sinupalpal itong si Amy Duterte. Wag ko daw sasabihin na Amy Marcos, sorry, nasabi ko ata. Etong si Amy Duterte, mga kababayan, sinupalpal malala itong si Attorney Larry Gadon. Bakit? Nung nakaraan, may binitawan ding statement, mga kababayan, etong si Amy Marcos, at nagpahayag po ng kagustuhan niya na dapat daw ay magpaliwanag ang palasyo, mga kababayan. Sorry. Ito po yung statement ni Amy Duterte. In recent days, reports have circulated online in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8 March 2025 in Los Angeles was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Araneta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before or during or immediately after the incident. Given the gravity of this allegation and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady whereabouts at the relevant time as may be reflected in official records such as medical examiner's report to dispel further speculation. Mga kababayan, ngayon, etong si, dahil ganyan ang hiling, mga kababayan, nitong si Amy Duterte, halatang halata talagang may galit, mga kababayan, malalim, inggit, pikit. Kaya ngayon itong si Larry Gadon ay nagsalita na hinggil sa bagay na yan. Hindi security guard o yaya Oo. si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit na anong paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Dahil hindi naman natin sagot lahat ng pangyayari sa paligid natin. Besides, si Mr. Tantoco naman ay 44 years old na. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At hindi naman nandun si First Lady para bantayan ang lahat ng kilos niya. O kung kayo ba, may kinakasabay kayo sa isang event na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ng nangyayari sa paligid at sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? O kaya ikaw... At saka hindi, di ba sinabi ni Attorney Claire kanina that Paulo Tantoco is not, mga kababayan, hindi po siya part ng entourage nitong si First Lady Lisa Marcos. Siguro it happened na nagkataon, mga kababayan, pwede kasing nagkasabay-sabay sila sa eroplano o nagkita-kita sila doon sa mga lugar na pinuntahan nila sa LA. Mga kababayan, kasi possible din itong mga tao na to ay mga, 'di ba, alam naman natin, matataas na tao 'yan, very influenced. Pwede silang nagkita-kita. But it doesn't mean na pag nagkita-kita, sabi ko nga sa inyo, hindi porket nakita ko sa isang picture, masasabi na natin itong mga ito kung ano yung ginagawa ng isa, ginagawa din ng isa. It could be possible na nagpa-take lang ng picture or nakunan sa picture na magkakasama. 'Di ba? Mga kababayan, pero syempre, sabi ni Attorney Larry Gadon o ni Larry Gadon, hindi na bata 'yan. May sariling desisyon 'yan. 'Di ba? Mga kababayan, gagawin niya ang gusto niya. Hindi pwedeng babantayan niya ni Lisa, "Oy, bantayan natin 'to, baka gumawa ng hindi maganda." Aba. ay napunta sa ospital Oo. at may nakasabay kang mga pasyente doon sa elevator at may namatay doon. Sagot mo ba yon? Kasalanan mo ba yon? O ikaw ba ay may pananagutan doon?
Wala. Ano naman ang kinalaman ni First Lady dyan? Masyado namang pang-asar itong ginagawa nila na kailangan ipaliwanag, kailangan magsabit ng Anong ano katotohanan, anong ano ninyo ang tawag dito mga kababayan? May ebidensya ba kayo na nakulong si FL Lisa sa Amerika? Hala Ano ang ka. katibayan ninyo mga kababayan? Ganito lang yan Sabihin nyo. Okay. Mga ka-GP Natics, kung totoo po na si FL Lisa during the time na nakita si Paulo Tantoco na namatay, at evidently sabi nyo, kahit walang ebidensya, ay nandoon, mga kababayan, sa crime, sa scene, etong si FL Lisa. Do you think moron, idiot, imbecile ang US government, mga kababayan, napakawalan na lang si First Lady Lisa? Unang-una, tandaan nyo po, mga kababayan, walang immunity etong si First Lady Lisa Marcos. Ang may immunity lang ang ating presidente, mga kababayan. Okay? So bakit po, nung sinasabi nyo na nawawala si First Lady, na nakakulong sa ibang bansa, bakit mga kababayan, nakikita natin siya nandun kasama ng Girl Scout, nandun kasama ng, ano ba yun, yung ano nila, yung ginagawa nila na yung My Love, 'di ba? Yung LAB, mga kababayan. Nakikita natin kung saan-saan nagpupunta si Lisa Tapos sasabihin niyo nakakulong sa Amerika. Tapos meron pa kayong nalalaman na may tracker. Anak kayong diputa, Hala ka. 'di ba? Hindi papayag ang Amerika na pakawalan ng isang tao kung tao na 'yon identified na ito ay kasabwat at gumagamit ng cocaine. Tandaan niyo po 'yan, mga kababayan. Hindi 'yan basta-basta papalayain, hindi 'yan makakawala. Ano, mga kababayan, Diyos, si FL Lisa, para pakawalan ng US government? Ang tatanga nyo naman. report. At saka paano magsasabit ng report? Nangyari yon sa Los Angeles at ang may jurisdiction doon ay ang Los Angeles Police. Tama. So, hindi naman tayo pwede mag-imbestiga doon. Diba, Sir Odi Lennon? Walang diplomatic immunity si First Lady. So, bakit pakakawalan? Sige nga. Oy, isip-isip. Tandaan nyo po yan. Maliit na bagay, maliit na detalye, hindi nyo nakukuha. Ha? Doon pa lang alam na bobo talaga kayo. Sorry, mga kababayan, pero yan po ang katotohanan. Hindi nyo makita yung bagay na yan. Kung totoo na nandun siya, mga ka-GP Natics, within the vicinity ng pinagkakitaan na namatay itong si Paulo Tantoco, kung sinasabi ni Harry Roque na ang kanyang statement ay mukha namang magkasama sila sa kwarto. Nung nangyari yung pagkamatay ni Tantoco. Pero inyo yung kanyang salita, abogado, mukha. Hindi siya sigurado. Hoax. Haka-haka. Kung nandun talaga siya, hindi yan pakakawalan ng Los Angeles Police, ng US government. Anak ka ng baka. Ano ba naman klaseng mga pang-aasar yung ginagawa niyan? Walang kinalaman doon si First Lady Lisa Araneta Marcos. Napakalayo ng inyong mga iniisip. Magsasabit ng report. Para saan? May report na nga yung coroner's report. Ang sabi, Mr. Paulo Tantoco died of accident due to overdose. Nagkaroon siya ng heart attack. No? So, ano naman ang kinalaman ni Madam Lisa doon? Napakalayo. Sobra-sobra namang pang-aasar yan. Kung kayo sisihin ko sa lahat ng mga pangyayari, pati yung aso ng kapitbahay nyo namatay dahil kasi kapitbahay kayo. O kaya may namatay na kababayan kayo, sisihin ko kayo. Namatay yung kababayan nyo kasi kababayan kayo, dapat kayo sisihin. Pero sabi daw mga kababayan, tama si Glenn Resurrection, ito yung nakalimutan kong point. Ang kasama daw sa entourage, mga kababayan, ni First Lady Lisa ay yung asawa po, mga ka-GP Natics, nitong si Paulo Tantoco. At kung hindi ako nagkakamali, kasama din dyan, mga kababayan, yung basta isang Arroyo din. 'Di ba? Isang Arroyo kasama din dyan. Pero talaga ang sigurado, ang kasama sa entourage yung asawa
ni Paulo Tantoco. Kung di ako nagkakamali, yan ay Gozon. 'Di ba? Gozon, yung kanyang asawa. Yung may-ari po, anak ng may-ari ng GMA7. Oh. Ganun ba yun? Nasaan na yung logic? Mm. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, tama naman. Wala pong wala talagang logic dun sa mga utak ng mga DDS. Unang-una, sabi ko nga gayon, mga kababayan, nandoon na sa report, 'di ba? Nandoon na sa report. Eh dinagdagan nyo lang daw di umano. Oh, paano nyo maiko-connect si FL Lisa doon? Palibasa ba? Mga kababayan, during that time na nangyari po yung insidente ng pagkamatay na na-overdose di umano si Paulo Tantoco sa cocaine, nandun din yung entourage ni FL Lisa, connected na kaagad yon. Mga kababayan, oo, ulitin ko, ang sinama sa entourage yung asawa ni Paulo Tantoco. So supposedly mga kababayan, kung inyo pong iisipin, hindi na po sagot ng entourage, nasa labas na po ng entourage nitong si FL Lisa, si Paulo Tantoco. So, he could do everything he wanted to do. 'Di ba? Walang pakialam ang First Lady doon. So, bakit ko idadamay ang First Lady? Sabi ko nga, wala kayong katibayan. Bakit, GP? Bakit mo nasabing wala silang katibayan? Nakalaya si First Lady Lisa eh. Pangalawa, namatay mga kababayan, si Paulo Tantoco, between na si First Lady Lisa ay nandoon po, mga kababayan, sa concert. 'Di ba? Tapos, umuwi siya dito, nung sabi niyo nawawala, nakakulong sa US, nakita ko, mga kababayan, kasama niya ang Girl Scout of the Philippines. Kasama niya ang Love for All. So paano, how come na si First Lady Lisa ay nakakulong? Ano, AI yung kasama ng Girl Scout of the Philippines? AI, mga kababayan, yung dumadalo sa Love for All? Oh. 'Di ba? Tama, Los Angeles. Kaya nga po. Yun nga Orion saan ka ba tumitingin, Orion Castillo? Kaapelyedo pa naman kita, 'di ba? Pero syunga-syunga ka. Paano mo mapapatunayan ang isang pag-aakusa? Paano mo mapapatunayan ang alegasyon? 'Di ba ebidensya? Ano, pwede bang mga kababayan, hindi, si Lisa talaga, nagko-cocaine sila. Paano mapapatunayan yun kung walang ebidensya? Natural yun ang hahanapin eh. Even the report ng USA Police, ng Los Angeles Police, wala po mga kababayan. Anak ng baka. Kaya nga itong sila Bobo Tiglaw, 'di ba, anong ginawa nila? Naglagay ng additional, mga kababayan, doon sa baba ng report para lumabas na umano paniwalaan ng mga bobong mga Pilipino na totoo yung sinasabi nila Maharlika at nila Bobby Tiglaw. Yun lang yun. Engot. Halak ka. Ba't naman ebidensya daw, mga kababayan? Kayo na nga sumagot dito. Paano mo nga mapapatunayan ang isang krimen kung walang ebidensya? Diba? Halimbawa, Orion, ikaw, nagnakaw ka. Diba? Nawala yung pera ng tatay mo. Paano mo mapapatunayan? Paano nila mapapatunayan na ikaw ang nagnakaw? Diba kailangan ng ebidensya? Hindi pwedeng, ikaw yun. Ikaw talaga yung nagnakaw na yun. Ano, hula lang yun pag ganun. Diba? Otherwise, mga kababayan, kapag wala kang ebidensya, ang tawag doon, mga kababayan, hula. Nagbibintang ka lang. Ganun po yun. Ibig sabihin, ikaw, Orion Castillo, nagbibintang ka lang kay FL Lisa. Diba? Bangag kayo ng bangag kay FL Lisa. Bangag kayo ng bangag kay President Bongbong Marcos. Ito na lang tingnan nyo, mga ka-GP Natics.
sino ba ang maayos ang pamilya? Ang Duterte o ang mga Marcos? Sige nga, meron bang bangag na mag-asawa, mga kababayan, na ang kanilang pamilya buo, ang kanilang pamilya magagalang, ang kanilang mga anak, mga edukado? Meron bang ganon? Hala ka. Ang alam ko, kapag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mga kababayan, watak-watak, wasak ang pamilya, marami kang asawa, marami kang babae. Oh, yun. 'Di ba? Kahit may asawa ka, oh, naghahanap ka ba ng ibang putahe? 'Di ba? Oh, sorry kung hindi mo kayang paniwalaan. Pero tandaan mo, ang batas natin, laging sinasabi, mga kababayan, ito ha, sa Bill of Rights, 'di ba? Sabing ganito, mga kababayan, kahit na nga guilty ka kahit nakita mo mismo. Halimbawa, pinatay ko si Larry Gadon, kunwari, nakita mo ako, mga kababayan, pero dadaan pa rin yan sa due process. Yan ang tinatawag na Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Mga kababayan, di ba? Bago mo papatunayan yan, ay kailangan muna ng ebidensya. Kailangan ang mga bagay-bagay ay mapatunayan muna. Oh, until proven otherwise. Yung guilty, suspect is innocent until proven wise. Kapag wala nun, o rayon, ibig sabihin, ngaw-ngaw. Hala ka. Oh. Hindi kailangan ni FL Lisa na magsalita. Mga kababayan, hindi nyo pwedeng utusan si FL Lisa. Wala siyang pananagutan sa inyo. Nandyan na nga si Attorney Claire Castro, tagapagsalita. 'Di ba? Okay guys, baka mamaya na misinterpret ng iba yung kanina na usapin tungkol po doon sa pagiging kuripot ni PBBM. Huwag niyo po sana sabihin na binabanatan namin si PBBM. Kaya lang ko, ang gusto nating sabihin, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay tapatan. Tapatan nila, alagaan nila yung mga tao nila. Para nang sa ganon, mga kababayan, 'di ba kumilos itong mga to, may pagkukusa. O kumbaga, bago alam naman natin, may mga tao talagang kikilos kapag may gasolina. 'Yun lang 'yun. Mm. Bobo nga po mga DDSA, ebak. Oh. Anyway, mga kababayan, thank you so much once again sa inyong lahat. Hanggang sa muli at magkita-kita po muli tayo, mga kababayan. Bye, Erst!